Suggestion ko lang sa ano no, sa PCSO management regarding dun sa mga photo editing no. Total ang kinomplain naman nung nakaraan ay damit no, yung suot na damit, dun siya nakilala. Why not paprinta na lang tayo, paprinta. Pagawa na lang po tayo ng t-shirts no, t-shirts, polo shirts, kompleto sa sizes na nakalagay na I'm a jackpot winner, di ba? Lotto jackpot winner. Yun lang, para hindi sila nakikilala. Pwede na rin namang ibigay natin sa kanilang giveaways, souvenir no. Pagkasuot nila kanila na, pa-imprenta ulit tayo. Para hindi na nagkakaroon ng manipulation sa photo no? Kasi sa usapin ng jackpot ng ano, photo jackpot no, kapag ka nagkaroon talaga ng enhancement dyan, ay magdududa na ang mga tao, sabihin baka mga mamaya ay hindi na legit na tao yun. Kung makakuha man po kayo ng magaling na editor no, kung makakuha man po tayo ng magaling na editor no, at syempre yung iba dyan ay talagang expert din no. Kapag pinost mo na yan, makikita nilang na manipulate yung photo. Ganun na lang ang gawin po natin. Magpa-imprenta tayo ng mga t-shirts mula sa pinakamaliit na sizes hanggang sa pinakamalaking sizes no. Para kung mayroong darating na jackpot winner, yun na lang ang isusuot nila pagdating sa photo ops. Moto Classy, parang produkto ni ano yan, Admin Malpaya yan. Eto maganda, 2019 Moto Classy. Good morning mga lodi. Ngayon mapag-usapan lang natin yung trending topic ngayon sa social media, yung aming tanggapan ano. Pagpasensyahan nyo na yung pagkaka-edit. Mahirap talagang kumbinsihin ang ano, ang betting public na legit na mayroong nananalo no. Especially siguro yung mga hindi tumataya no, hindi nakaka-experience manalo. Legit po yung nananalo mga lodi, super legit. Pero yung tao legit po yun. Yun, siya po talaga yung nanalo. Yung kasuotan lang po ang binago. Alam nyo po, kaya kasi tinatakpan yung mukha, kaya po ini-edit na ganun, is para maitago po yung identity nung lucky winners. Para na rin po sa kasiguridad ng kanyang pamilya at saka siguridad niya no po. Kahit siguro naman po ako ang mananalo, ay hindi po ako magpapa-upload ng nakalantad yung buong identity ko no. Kasi unang-una po yung aking mga mahal sa buhay ang malalagay sa alanganin ano. Ako kaya ko naman pong protektahan yung sarili natin ano. Kaya lang yung mga mahal natin sa buhay, syempre ayaw nating mapahamak. Meron mo kung manalo ka ng ganung kalaking halaga no. Yung 642, magkano ba yung napanalunan niya? 600 million mahigit. O diba? Easy po maging target ng masasamang loob yung family.
Kaya po ginagawa ng tanggapan ng PCSO ay itinatago po yung identity. Pero naka-record naman po yun. Mayroon pong files yan. Since day 1 mayroon pong files yan nasa sa office, kung sino-sino yung mga nanalo. Siguro kung kayo yung nasa sa kalagayan ng winners, palagay ko hindi rin kayo papayag na na ipopost yung pictures niya ng as in yung pagkakashoot. Yung iba pag nananalo nagsasurvey pa sila papunta sa office kung papaano nila i-claim. Yung iba nagsasama ng napakaraming pulis. Mahirap pong tawag dito i-convince yung iilan sa atin na hindi naniniwala. Marami naman na pong tumatangkilik ng produkto ng PCSO. Yung iilan lang naman po yung talagang nagme-message doon na itigil na yung loto. Alam niyo po kapag itinigil natin yung loto, marami pong ahensya ang maapektuhan. Marami pong tinutulungan ang ahensya ng PCSO. Unang-una na po yung pagbibigay ng tulong, hospital, chemo, mga ganyan, mga kababayan natin na nangangailangan. Tapos yung mga home for the aged, marami po, buong Pilipinas napakarami pong tinutulungan. Yan naman po ay ina-announce din after ng draw ng live draw sa PTB4. Ina-announce po kung magkano yung nagastos ng ahensya. Yung mga ambulansyang pinapamigay, po, katulad po ngayon yung palaro ng 6 digit, ang kikitain po nun ay pupunta sa Philippine Sports Commission, para tulungan yung mga atleta nating. Kasi yung iba siguro hindi tumataya, kaya mahirap pong kumbinsihin kung hindi nyo po may experience, Kaya ang challenge ko po sa mga nagme-message na itigil na, hindi legit, try nyo po, malay nyo, kahit 20 pesos lang, try nyo minsan, malay nyo, matsambahan nyo, katulad nung nanalo na taga Bicol, uy, sarado pa, nanalo ng pangalawang beses lang niya nataya, diba? Siguro nung una nagdududa rin siya, nanalo siya ngayon, diba? Malamang araw-araw na rin siya tumataya ulit ngayon. Kung kayo po ay nagdududa, pwede naman po kayong manood ng ating draw sa office, Wow, may activity yung mga bata. Pwede po kayo manood ng live draw. Pwede po kayong pumunta sa office para makita nyo kung paano po siya binobola, Yung iba nagsasabi, ano sabi? Hanggat si BBM daw yung presidente, wala talagang nananalo. Hindi po totoo yun. Wala pong kinalaman ng presidente. Kahit sino pa pong presidente ang umupo, wala pong kinalaman sa pagiging panalo nila, Sila po ay legit na nananalo at tumataya. Kaya panawagan ko po dun sa mga nagko-comment doon, mga nagsasabi, try nyo po, baka sakaling pala rin po kayo. At baka pwede rin kayo na rin na magpatunay kung sakaling nanalo kayo, manalo. Patunayan ninyo na totoo pala. Try natin kung manalo kayo, tapos pa-pictures tayo ng post natin ng ng beer lang, kung ano yung pagkakashot sa inyo, yun lang. Kaya daan nga muna ulit tayo dito sa Lotto Outlet, baka bukas na dito at tayo'y tumaya.
Sana bukas ka na. Ayun, bukas na. Lucky pick po, tigisa lang. Alright, halagang 40 pesos. Thank you po. Ha? Ano? Nasa ano yan? Alin? Hindi sa akin yan. Walang radiator dyan. Nandito sa kabila. Kala ko sa akin nga eh. Sige doon. Unfair naman po dun sa mga talagang ilang taon nang tumataya at nananalo, tapos sasabihin nyo na hindi legit, no?